Good day, Padjaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, mag-a-analyze ulit ako ng isa sa mga laro sa quarterfinals ng Skilling Open na kung saan ang naglalaban ay si GM Nepo at si GM Aronian. Game 1, tabla po ang nangyari. Game 2, panalo si Nepo. Game 3, panalo si Aronian. Game 4, hindi ko po muna sasabihin kung sinong nanalo. So, napaka-crucial po ng laban na ito at kung sinong mananalo dito, syempre siya po ang panalo sa match. Bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video para mag-grow pa po yung channel namin. So, dito po, puti po si Nepo. Tumira siya ng E4. Ayan. Ang sagot ni Aronian, E5. Knight F3, Knight C6. And once again, Italian game na naman po ang nangyari. Ayan, Gyoko Piano. So, very common ito sa top level chess. So, Bishop C5 ang sagot ni Aronian. After C3, Knight F6, D3 lang po ang sinagot ni Nepo dito. So, castle, D6, H3 po para walang mga Knight G4. So, ang ginawa dito ni Aronian, Rook E8. Ayan. So, hindi siya nag-H6, hindi siya nag-A6 or A5. Rook E8 lang po ang ginawa niya. Ang ginawa dito ni Nepo, nag-develop lang ng Knight, Knight BD2, Bishop E6. So, gusto ko agad ipalit ni Aronian yung mga bishop doon. Pinalis ni Nepo yung bishop ni Aronian with the move B4. Bishop B6 at ito na yung malupit na atake sa queen side ni Nepo. A4, ayan. So usually talaga both sides pwedeng umatake yung white. Yung laro ni Wesley kay Radjabov, umikot yung knight niya dito siya umatake. Ito naman si Nepo nagke-create ng play dito sa queen side. So after A4, A6 po ang ginawa dito ni Aronian and kinain na ito ni Nepo. Bishop E6, Rook E6, Queen C2, at dito po D5 po ang tinira ni Aronian. So itong D5 parang equalizing move ito kasi mabubuksan yung center, maaaring magkaroon ng massive exchanges. So after D5, Bishop B2 ang ginawa dito ni Nepo. Ayan, develop lang at tumira na dito ng attacking move si Aronian at iyon po ay Knight H5. Ayan. So bale kasi pwede siyang magkunat lang, pwede niyang kainin to at kontrolin yung D-file, Queen D7, Rook D8, tas exchange ng Queen dito sa D3. Si Aronian, ano talaga ito? Mahilig talagang umatake. At ito nga ang tinira niya, Knight H5, B5 ang sagot ni Nepo, Knight E7 ang sagot ni Aronian. So yung knight niya iikot talaga doon. At dito po, ang tinira ni Nepo ay C4. Ayan. So kinokontrol niya yung center. Ayan, binuksan niya yung center at may idea siyang C5. For example, mag D4 dito si Aronian, mali po yan kasi may C5. Yung bishop, papangit po dito sa B6 at hihina yung atake ni Aronian dito. Makaklose yung bishop eh. So, ang ginawa niya po dito is D takes E4. Ayan. Knight takes E4 ang ginawa ni Nepo. Pero sabi ng computer, D takes E4 daw mas maganda. Ayan. So, napili ni Nepo is Knight takes E4. And C6 lang ang ginawa dito ni Aronian kasi ayaw niyang makulong yung bishop niya dito. Atras dito dapat. Ayan. So dito, ang ginawa ni Nepo is Knight takes E5 which is hindi po ito yung best move. Dapat daw bishop takes E5 lang. Ayan. And pag nag-Knight G6, D4-an lang. Ayan. Ganyan lang po. Pag kumain, D takes E5 lang. Ganto lang daw po para walang masyadong atake dito si Aronian. Pero yung Knight takes E5, winning pa rin kahit papano, may advantage pa din. Kaya lang lumiit po yung advantage ni Nepo dito kahit pawn up siya. So si Aronian po, kilala siya bilang nagsasacrifice talaga ng pawn. Mahilig siyang mag-sacrifice ng isang pawn para may activity yung mga pyesa niya. So nature niya na talaga itong mag-sacrifice ng pawn. So after Knight takes E5, Knight G6, ayan. Kasi pag kinain po yan, Rook G6 at malakas yung pressure dito. May Knight F4, tas yung bishop nakatutok pa doon, tas yung queen pwede pang kumuin H4. Hindi po kinain niya ni Nepo. Nag D4 siya. Same idea nung bishop E5, kaya lang mas accurate daw yung bishop ang ipangkakain kaysa dito sa knight.
So after D4, knight F4, ito na po yung mga sacrifice na mangyayari, ganyan na po. So after knight HF4, binalik lang ni Nepo yung kabayo niya with the move knight F3. And ang ginawa ni Aronian dito, knight H4. So maaaring tanungin nyo, bakit ganito ang ginagawa ni Aronian? Bakit siya nag-exchange ng pyesa? Umaatake nga siya. Ang point po ng knight H4 is to exchange yung pyesa na defender ng king. Kasi ito pong kabayo na ito, dumidepensa dito sa king. So kung ma-exchange yan, mababawasan yung defender ng king na ito. Pero maling idea po, for example, i-exchange mo yung bishop na to para sa bishop na ito. Kasi itong bishop na to, may silbi po ito dito or dito sa diagonal na yan. While yung bishop na ito, hindi nakakatulong sa depensa dito sa king. So itong knight h4 talagang magandang idea siya. At the same time, may rook g6 din. So kinain po ito ni Nepo kasi ayaw niyang masira yung pawn structure niya. At may mga tirang knight takes g2 pa. So after knight takes h4, queen takes h4, knight g3. So tinatago niya, binabara niya itong g2. At ang ginawa dito ni Aronian, rook a e8 lang para may mga tirang rook e2. At dito, nawala na yung advantage ni Nepo dito. Kumbaga, pawn up lang siya, pero yung compensation dito ni Aronian, malaki na po masyado kasi very active lahat ng pyesa niya. Ayan, yung queen, pati yung rook, may rook e2 at yung pyesa ni Nepo, parang natutulog lang dito, nakatambay lang. So after rook a e8, sinubukan ni Nepo gumawa ng play with btech c6. And after btech c6, bishop c3 po ang ginawa dito ni Nepo. So sinusubukan niya mag rook b1, rook b7 at dito na, maya-maya niyo malalaman kung yung sacrifice ba ni Aronian dito ay tal o talo. So after bishop c3, ang ginawa dito ni Aronian is h5. So parang pointless na tira itong h5. Pero ang idea niyan is pwedeng mag queen g5, h4 at the same time mamaya yung king may lalabasan dito sa h7 para walang back rank mate. So ang ginawa dito ni rook a b1, ang ginawa dito ni Nepo ay rook a b1, bishop c7 ang ginawa ni Aronian. And then, ang ginawa dito ni Nepo is rook b7. So, gusto niya talagang counter attack. At dito, try niyo pong hanapin kung ano yung sacrifice na ginawa ni Aronian dito. Ayan. So, i-pause niyo po yung video kung gusto niyo pa na mas maraming oras. Pero dito po, napakalupit ng ginawa niya. Knight takes h3. Ayan. So, sacrifice po. Actually, nakita ko tong laro na ito sa Facebook. Iniisip ko, baka Queen G3 ang ginawa, tas Rook E2. Pero, mali daw yung ganun, sabi ng engine. Mas tama yung ginawa ni Aronian, which is the move Knight takes H3. After G takes H3, Bishop takes G3. Ayan. So, kinain po yun. D5 ang ginawa ni Nepo dito. Bakit mali itong F takes G3? Kasi kakainin lang po ito. After Queen G2, Queen takes C3, dapat ito po ang ginawa ni Nepo. Kumbaga, mas magandang depensa pero talo na rin po dito si Nepo kasi after rook takes F7, let's say ito, merong Queen takes D4. Depensado yon, naka-check pa po ito. Pag tumira ng something like King H1, merong rook E3, ganyan. At winning na daw po dito si Aronian kasi malakas yung pressure, ito naman walang counter. Kung yung isang rook naman po ang pinangkain dito sa F7, may queen takes d4 pa rin. And after moves like king h2, checkin lang at mauunahan po mamate. Yung mate ni Nepo, second place lang. Mamamate niya rin si Aronian dito kaya lang ngayon pa lang chine-check na siya. After king g1, rook e1 check. Pag nag king f2, check. Pag nag king f3, check ulit. Pag king f2, queen d2 check. Napakagandang mate. Kaya lang, second place lang si Nepo dito kasi naunahan na po siya. So, ganyan po sana ang mangyayari. Kaya lang, hindi na ginawa yan ni Nepo. Mas pinili niyang tumira ng D5. Umaasa siya na baka maka-counter attack siya dito, mabuksan yung bishop. Kaya lang, hulaan niyo po kung anong tinira dito ni Aronian. Tinutukan yung rook niya, bitin din yung bishop niya.
ano pong tinira niya dito. So kung gusto niyo pa na mas maraming oras, i-pause niyo lang yung video. Sasabihin ko na po kung anong tinira niya. So ang tinira niya po dito ay Queen takes H3. So napakalupit na player talaga nito ni Aronian. Tinutukan yung rook niya, bitin yung bishop niya, hindi niya lang pinansin kasi may napakalupit siya na threat dito na mate in 1. So after Queen takes H3, syempre kinain na to ni Nepo. Bawal na po yung ganito kasi may may Queen G2. Ayan. And hindi na pwedeng kainin to kasi bitin na po yung rook dito sa E6. So bawal na po 'yon. Pero after F takes G3, meron namang rook E2 at after rook E2, nag-resign na po dito si Nepo at nanalo si Aronian sa match with a score 2.5, 1.5. So bukas may chance pa pong bumawi si Nepo, kailangan niya lang manalo sa match. Pag natuto po ni Aronian, a-advance na si Aronian sa semifinals. At sa video na ito, nalaman natin na yung sacrifice ni Aronian sa laro na ito ay hindi talo. Tal po. Parang tal, ala tal. Pero syempre, ibang player ito at kanya-kanyang signature skill yan. At itong si Aronian, mahilig din talagang mag-sacrifice. Kaya naging ma-action at maganda yung laban nila dito. So, hanggang dyan po muna tayo. Kung nag-enjoy po kayo, please like this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po mga pa-Jaffers!